Ngayon, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral ng Ezekiel at ito ang ikaapat na pag-aaral sa aklat ng Ezekiel, ang pangitain ng apat na buhay na nilalang. At kamakailan lamang, binibigyang diin natin at binibigyang diin ko ang tungkol sa espiritual na mundo at sa makalangit na mundo na kailangan nating pasukin, unawawan at tunay na hanapon. Nga ipakita at imulat sa atin ng Diyos ang ating mga mata upang makita ang spiritual na mundo nga langit. At naniniwala ako na sa pangitaing ito, hinayaan ng Diyos si Ezekiel na imulat ang kanyang mga mata at makita ang trono ng Diyos sa langit. At sa pangita-kaying ito, itinataas nito ang espiritu ni Ezekiel sa antas kung saan siya ay nasa lupa at nasa langit ng sabay. Kaya't manalangin tayo habang pinag-aaralan natin ito na buksan ng Diyos ang ating mga spiritual na mata at itaas ang ating kaluluwa at spirito nang sa gayon, bagamat pisikal tayong nabubuhay sa mundong ito, ay maaari rin tayong makasama sa mundo ng langit, sa atong buhay, sa atong mga panalangin at sa atong pagsamba. Amen? Kaya basahon nato ang Ezekiel Kabanata 1, mga bersikulo 4 hanggang 10. Ito ang unang bahagi, tungkol sa pag-aral na pinamagatang Pangitain ng apat na buhay na nilalang, Ezekiel Kabanata 1, mga talatang 4 hanggang 10. Basahin natin ang may pagtugon. Babasahon ko ang bersikulo 4 at maari mo ring basahon ang bersikulo 5 at bilang kahalili, Kabanata 1, bersikulo 4. Habang ako'y tumingin, narito isang unos na hangin ang dumarating mula sa hilaga. Isang malaking ulap na may apoy na patuloy na kumikislap at may maliwanag na liwanag sa paligid nito. At sa gitna nito, may parang kumikinang na metal sa gitnang apoy. Bawat isa sa kanila ay may apat na muka at apat na pakpak. Sa ilalom sa ilang pako. Sa upat nila kakilid may kamot sa tao. Sa mga nawong ug pako nilang upat. Kung tungkol sa anyo ng kanilang mga muka, bawat isa ay may mukha ng isang tao. Silang apat ay may mukha ng leon sa kanan at mukha ng toro sa kaliwa. At silang apat ay may mukha ng agila. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Kung kaya mo, isipin ko at ilarawan mo sa isip mo ang nabasa mo. Maari mong isipon ang isang halimaw, ngunit sa espiritual na aspeto, ito ay isang napaka at ito ay isang nilalang na nasa tabi ng trono ng Diyos at hindi mo masabing may halimaw sa tabi ng trono ng Diyos. Kaya't ating pag-isipan ang mga espiritual na kahulugan ng mga ito. Ngunit una, ipinakita ng Diyos kay Ezekiel ang apat na pangitain bago siya atasan bilang isang propeta. Isang propeta, kaya naton, isipin ang propeta bilang ang nagpapahayag ng salita ng Diyos sa angkop na paraan. Ang salita ng Diyos na papanahon at angkop iyan para sa mga tao noong panahong iyan. Kaya't dalangin ko na sana'y wala ng mga propeta sa panahong ito, kundi tanggapin naton ang parehong gawain bilang isang mensahero ng salita ng Diyos sa panahong ating kinabubuhayan na siyang tinatawag nating huling panahon. At hindi mo kailangan maging isang Billy Graham o hindi mo kailangan maging isang mangangaral. Kilalang kilala irang. Maari kang maging mensahero sa iyong kaibigan, sa mga miyembro sa iyong pamilya, una sa lahat sa iyong sarili. Kaya nang ibinigay ng Diyos ang maliit na aklat kay Apostol Juan, sinabi niya, kailangan mong kainin ang aklat at pagkatapos ay manghuma muli. Kaininon mo ang libro. Ibig sabihin ay tunawinon mo na. Gawin mo muna itong iyo at pagkatapos ay isabuhay ito. Mabuhay ayon sa salita at iyan ang propesiya ng salita. Kaya, ang unang pangitain na ipinakita ng Diyos kay Ezekiel ay ang pangitain ng apat na buhay na nilalang na ating pag-aaralan ngayon.
Ang pangalawang pangitain ay ang pangitain ng apat na gulong. Ezekiel, Kabanata 1, versikulo 15 hangtod 21. Ang ikatulong pangitain ay ang pangitain ng isang bagay na parang isang kalawakan. Alam mo, nung pasimula, nilikha ng Diyos ang kalawakan nung ikalawang araw at hinati ang tubig mula sa itaas at sa ibaba. Tama ba? Isang bagay na parang isang kalawakan. Pag-isipan natin yan mamaya. At ang pangatay ang trono sa ibabaw ng kalawakan. Kaya ang trono sa ibabaw ng kalawakan ay tiyak na trono ng Diyos, tama ba? Sige, kaya ipinakita sa kanyang Diyos ang apat na pangitain. Parang isang hakbang palapit ng palapit sa Diyos. Siguro ito ang apat na yugto ng pananampalataya na maaaring kailangan nating pagdaanan. Malalaman natin iyan habang pinag-aaralan natin ito isa-isa. Ang pangitaing na apat na buhay na nilalang ay may mga sumusunod na katangian. Una, ang apat na nilalang na may buhay ay may apat na muka. Apat na muka bawat isa, di ba? Kaya't ang apat na nilalang na buhay ay may mukhang tao, mukhang leon, mukhang toro, at mukhang agila. Gaya ng mababasa natin sa sipi ngayon. Ang apat na larawang ito ay nagpapahiwatig ng mga tungkulin at katangian ng apat na buhay na nilalang. Saan mo naririnig ang salitang may buhay na nilalang? Genesis Kabanata 2, Talata 7, hinubog ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, tama ba? At hininghanan niya ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At siya'y naging isang nilalang na may buhay, di ba? At ito ay apat na buhay na nilalang na pinagsama sa isa. Apat sa isa, di ba? Ang Diyos ay tatlo sa isa. Apat sa isa ito, ah. At kung gayon, ano ang nabubuhay na nilalang na iyon? Kaya mayroon kang ideya, isang maliit na pahiwatig kung sino dapat ganito o sino ang dapat maging apat na buhay na nilalang. Sino kaya sa inyong apat? Ito ang apat na aspeto ng mga nilalang na may buhay, mga nilalang na may buhay na nilikha ng Diyos noong pasimula, kaya ipinakita ng Diyos ang larawan ng apat na nilalang na may buhay. Bago niya atasan si Ezekiel, ang propeta, na ipaliwanag ang mga tungkuling dapat niyang gampanan bilang isang komisyonado tulad ng apat na nilalang na ito. Sa madaling salita, upang tayo ay maging mga manggagawa ng Diyos, upang tayo ay maging mga sugo ng Diyos, kailangan nating maging mga buhay na nilalang. Kailangan nating matanggap muli ang kanyang hininga ng buhay. At kailangan nating taglayan ang apat na aspitong ini. Kaya ang mukha ng isang tao ay kumakatawan sa karunungan. Ang karunungan ay direktang nauugnay sa buhay. Kawikaan 3.18. Siya ay isang tatluhan nga buhay sa mga taong humahawak sa kanya. Ang tinutukoy niya rito ay karunungan. Sa mga kawikaan, ang karunungan ay nasa anyong pambabae. Kaya naman, tumutukoy ito sa karunungan bilang siya na may binibigkas na siya. Siya'y punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya at mapalad ang lahat ng nanghahawak sa kanya. Kita nyo, sina Adan at Eva ay nalinlang ni Satanas ang ahas. At sinabi ng ahas, kung kakain ka mula sa punong ito, magkakaroon ka ng karunungan. Malalaman mo, magkakaroon ka ng karunungang tulad ng Diyos, tama ba? At iyan ang magdala sa iyo sa antas ng Diyos na isang kasinungalingan, tama ba? Ngunit ang tunay na punong magbibigay ng tunay na karunungan ay ang punong kahoy na buhay. Kaya, huwag natong ipagkamali ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, ang tukso ng mundong ito at si Satanas bilang ang puno ng buhay. Mga Kawikaan 13:14, Kabanata 13, versikulo 14. Ang turo ng pantas ay bukal ng buhay upang lumayo sa mga silo ng kamatayan. Kaya't ang mga taong may tunay na karunungan, tatanggap silang buhay at tatanggapin nila ang karunungang iyon. Upang maiwasan ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, ang puno ng kamatayan at ang mga silo ng kamatayan.
Pangalawa, ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Kaya ang karunungan ay buhay. Yan ang unang punto tungkol sa karunungan. Pangalawa, ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Kaya paano tayo tumatanggap ng karunungan? Paano mo gustong makatanggap ng karunungan o maging matalino? O para sa ating mga anak, gusto ba natin na maging matalino ang ating mga anak habang patuloy silang nabubuhay sa mundong ito? Kailangan nating turuan silang takot sa Panginoon. Mga Kawikaan, siyam-sampu. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimulan ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Ang takot ay hindi ang pagiging natatakot. Huwag mo silang subukang takutin gamit ang pangalan ng Diyos. Hindi natin kailangan matakot. Ang takot ay banal na paggalang. At pangatlo, makakamit ng isang tao ang karunungan kapag sinusunod niya ang salitang Diyos. Kaya ang karunungan ay nakapaloob sa salita ng Diyos. Mga Kawikaan 22, versikulo 17. Ikiling mo ang iyang pakinig at dinggin mo ang mga salita ng pantas at ihilig mo ang iyong isipan sa aking kaalaman. Kita mo, ang kaalaman ay laging kasunod ng karunungan. Ang karunungan ay konektado sa espiritual na salita. At kapag tinanggap natin ang salita ng Espiritu, ang espiritual na salita, iyon ang magbibigay sa atin ng karunungan. At ang karunungan iyon ang magbibigay daan sa atin upang magtamo ng kaalaman. Sa nahaunang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 8. Tanawan ninyo, ang gasa sa kaalam gihatag man, ug ang kahibalo gihatag usab, sumala ni anang maora gihapon nga espiritu. Ngadto sa mga taga-Kolosas, 3:16, mga awitong espiritual na umaot sa may pasasalamat sa Dios sa inyong mga puso. Naniniwala ako na ito ang unang hakbang na kailangan natin para sa ating mga sarili at sa ating mga anak. Kaya kailangan natin turuan ang ating mga sarili at ang ating mga anak na matakot sa Panginoon na magbibigay sa atin ng karunungan. Matakot sa Panginoon, ibig sabihin, magkaroon ng paggalang, magkaroon ng respeto, banal na paggalang sa Diyos sa pagsamba, sa paglinglingkod at pakikinig sa kaniyang salita. At kapag ang salita ng Diyos ay dumating sa atin, ang salitang iyon ng Diyos ay magbibigay sa atin ng karunungan. At kapag ang karunungan iyan ay namulaklak sa aton, magbibigay ito sa aton ng ibang uri ng pangunawa at kaalaman, mga himno at mga awiting spiritual. At katumula, masisiguro po, sa tulong ng banal na espiritu, yaong mga tunay na nakakaalam ng salita ng Diyos. Magiging mahusay kahit sa paaralan. Ang mga tunay na nakakaintindi ng salita ng Diyos ay magiging mas matalino kaysa kanino man at magkakaroon ng mas mahusay na kaalaman kahit sa mundong ito. Amen? Alam mo, amin kayo na kapag ang isang pitcher ay naghagis ng bola, ang catcher, naintindihan mo ang baseball, tama ba? Binuksan ng catcher ang guwantes at sinasalo ito, tama ba? Sa tingin ko, ganoon si Amen, yung guwantes na yon, binubuksan yung guwantes. Kung hindi, tatama ang bola sa mukha mo. Kaya pakisubukang saluhin ang bola. Minsan, maaring maghagis ng bola ang pitcher, hindi isang strike. Kahit na ganon, magsabi ka ng Amen, saluhin mo. Pangalawa, ang muka ng leon ay sumisimbolo ng katapangan. Ang leon ay makapangyarihan sa mga hayop. Siya ang hari ng gubat, di ba? Proverbio 30, Tatolo. Ang leon na makapangyarihan sa mga hayop at hindi umuurong sa harap ng kaninuman. Ang mukha ng leon ay sumisimbolo ng katapangan at katapangan. Ang matuwid na may katapangan ay matapang na parang leon. Mga Kawikaan 28, talata 1. Kumatakas ang masasama kahit walang humahabol,
ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Kaya kung matatanggap natin ang biyayang ito, bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan bilang mukha ng tao. Bibigyan tayo ng Diyos ng lakas ng loob upang malampasan ang mundong ito. Manalangin tayo. Kapag pinag-aralan natin ito, lagi natong isapuso. Hindi lang ako, naway hindi lang ako pagpalain nito, kundi naway pagpalain din nito ang mga miyembro ng aking pamilya, ang aking mga anak, ang aming mga batang nasa Sunday School, ang aming mga kabataang Timoteo, ang aming mga kabataang Elijah, ang ministeryong iyong ginagalawan. Magkaroon kayo ng pusong mapanalanginin pagkatanggap ninyo ng salita upang hindi lamang ito pagpapalain ka, ngunit pagpapalain din sila nito kahit na maaring wala sila rito ngayon. Amen. Para gawin nila, hindi sila matakot sa mundo, sa mga multo o demonyo. Naway magkaroon silang pusong parang leon, ng diwa ng leon na parang leon upang sila'y maging matapang at mapangahas at magtagumpay sa mundong ito. Pangatlo, ang muka ng toro ay sumisimbolo sa katapatan o dedikasyon. Ang baka ay nagtrabaho ng may katapatan para sa kanyang may-ari. Sa mga bilang kabanata 7, talata 3, 6 na karito na may takip at 7 o 12 baka. Minsan ito ay tinatawag na mga baka o toro o baka. 1 Timoteo 5:18, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka habang ito'y gumigiik at ang manggagawa ay karapat-dapat sa kaniyang kabayaran. Ang mga baka, isang baka o toro, ay nagsasakripisyo ng lahat para sa may-ari nito bago ito mamatay at pagkatapos ng kamatayan nito. Sabi nila, walang maitapon sa baka. Kapag ito ay buhay, ito ay kapakipakinabang sa maraming bagay. Ang pag-aaro ay napupunta sa sahod, ang tubo ay napupunta sa may-ari, buhay na may sakripisyo. At kapag ito ay namatay, ang balat, ang katad ay ginagamit sa paggawa sa mga bagay-bagay. Mabuti ang karne para sa ating pagkain. Kitami, pinakuluan, tama ang mga buto, ang mga buntot, ang mga paa, lahat ng tama ay kapakipakinabang para sa mga tao. Levitiko 3:1. Ngayon, kung ang kaniyang handog ay hayin na mga handog pangkapayapaan, kung ang kaniyang ihahandog ay baka o hayop, maging lalaki o babae, ay ihahandog niya itong walang kapintasan sa harap ng Panginoon. Binibigay ito sa Panginoon. 1 Korinto 5:7. Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak kung paanong kayo'y walang libadura. Para kay Kristo, ang ating Paskwa ay inihayan na rin. Kaya ito ay naglalarawan at sumisimbolo sa sakripisyong ibinigay sa Diyos at maging sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ilalaraw ka isang baka ang may-ari nito. Hindi lamang ito tapat, hindi lamang ito sakripisyo, kundi kilala rin ito ang may-ari nito. Isang bagay na nais at ninanais ng Diyos mula sa bawat isa sa atin ay ang makilala natin siya. Isayas 1:3. Kilala ng baka ang kaniyang Panginoon at ng asno ang sabsaba ng kaniyang Panginoon, ngunit hindi alam ng Israel. Hindi maintindihan ng mga tao ko. Mas mayo ba ang tao kaysa baka o ang baka sa tao? Ang mensahe ng Diyos kay Ezekiel ay ialay ang kanyang buhay ng tapat bilang isang baka upang mapagtanto ng masasamang tao ang kanilang mga kasalanan. Kaya ba natin at handa ba tayong isakripisyo ang atang buhay kahit sa atang kamatayan? Upang ang pangalan ng Panginoon ay maluwalhati, upang tayo ay maging karapat-dapat na sakripisyo upang luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo. Panghuli, ang pang-apat, ang mukha ng agila ay sumisimbolo sa bilis at pananampalataya. Mabilis ang isang agila.
Job siyam, 26. Sila'y dumaan na parang mga bangkang yari sa tambo, parang agila na sumasabog sa kaniyang biktima. Ang isang agila ay maaring pumailang lang ng mataas. Isayas 40 o 31. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Isang bagay tungkol sa mga igila. Sabi nila, ang mga igila ay may mga mata na direktang nakatingin sa araw. At iyon ang dahilan kung bakit maari silang pumailang lang pataas patungo sa araw. Sinasabi nito sa espiritual na aspeto, ang agila ay kumakatawan sa isang nilalang o isang tao na tunay na kayang tumingala sa kanilang mata. Ituon ang kanilang mga mata sa Panginoon at sa salita ng Diyos, at liliko ng mataas ng walang pakpak kahit na may bagyo. Hindi sila naanod o natatangay ng hangin, bagkus ginagamit nila ang hangin, ang maunos na hangin, upang pumailang lang pataas. Hindi nila kailangan magtrabaho ng husto para umangat. Lumilipad sila sa ibabaw ng hangin, at kaya ito ay kumakatawan. Isang taong may ganoong antas ng pananampalataya. Kapag dumarating ang mga paghihirap, ginamit nila ang mga paghihirap na iyon upang mas lalong gumulang, upang mas umangat sa espiritual at mapalapit sa Diyos. Natatandaan mo ba nung pababa si Moises pagkatapos nung ikawalong pag-akyat sa bundok Sinai? Pababa na siya at nagiliwanag ang mukha niya. At sabi ng mga tao, hindi namin ito kayang hawakan. Kaya tinakpan nila itong belo. Tama ba? Gamit ang tuwalya. Ang agila ay kumakatawan sa ang mga matang nakakakita ng liwanag na iyon at kayang tiisin ito. Si Moises ay nakikipag-usap sa Diyos sa bundok Sinai at siya ay nasa gitna ng liwanag na iyon, na kaya niyang tiisin ang liwanag na iyon at ang liwanag na iyon ay dumating sa kanya at ipinapaaninag niya ang liwanag na iyon. Ang liwanag na iyon ang kaliwalhatian ng Diyos. Sa langit, sabi ng Biblia, ito ay mas maliwanag, ang liwanag ay mas maliwanag kaysa sa araw, sikat ng araw. Lumalabas ka, at kahit ngayon ay hindi ko magawa, natatakpan ako ng spotlight at halos hindi kita makita. Sa liwanag ng araw, kapag lumabas ka at tumingin sa araw, mabubulag ka nito. Tama ba? Minsan, kapag parang kinakatawan nito, kapag nakita natin ang mukha ng Diyos, ito ay magiging napakaliwanag na para bang mabubulag tayo. Minsan, kapag pinasisikak ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa aton, tayo ay nagiging mas madilim. Nabubulag tayo sa espiritual na aspeto. Minsan, hindi natin ito kayang hawakan. Sa sobrang liwanag, hindi namin kayang harapon. Kaya nga ang mga makasalanan, kapag sila'y tumayo at nakita ang mukhang Diyos, sila'y mamamatay. Dahil sobra, masyadong maliwanag. Hindi ko alam kung maiintindihan ma ito, pero kapag ang espiritual na kapangyarihan ay napakaliwanag, hindi ito kayang tanggapin nating mga makasalanan. Kapag napakalalim ng salita ng Diyos, minsan ay nahihirapan tayong unawaan ito. Ngunit idinadalangin ko na bigyan tayong Diyos nga pananampalataya na parang agila upang mahawak natin ang katotohanan, upang hindi tayo mamatay, kahit na sumikat sa aton ang kaluwalhaton nga Diyos. Amen? Ang isang pumapailang lang na agila ay sumisimbolo sa isang santo na naghihintay sa Panginoon ng may lubos na pananampalataya. Habang inaatasan si Ezekiel bilang propeta, ipinakita ng Diyos na ang mga tungkulin ay katulad ng sa apat na nilalang na may buhay. Kapansin-pansin, ang mukha ng isang baka ay kumakatawan sa buong nilalang na may buhay. Ang kanilang mga paa ay parang kuko ng guya rin. Ezekiel 1:7. Ang kanilang mga paa ay parang kuko ng guya. Hindi tulad ng paa ng agila, hindi tulad ng paa ng tao, hindi tulad ng paa ng leon, kundi guya. Kaya ang buong nilalang na may buhay ay kinakatawan ng isang guya. Bakit? Binibigyan diin ito kung gaano tayo dapat maging tapat sa atong mga tungkulin.
Ang mga paa ang bahagi ng katawan na nagdadala sa aton sa mga lugar na siyang gumagabay sa aton kung saan tayo pupunta. At ang mga paa ay kailangan maging tapat na mga paa na magdala sa atin kung saan kinakailangan ang katapatan. Minsan, kapag nakakakita tayong maraming trabaho sa panig na iyon, gusto nating lumiko roon at subukang umiwas. Gusto natong ibaling ang atong maulo at baliwalayon o umakto na parang hindi nato nakita. Pero kung mayroon tayong mga paa, tulad ng kuko ng guya, alis ang mga ito. Sasabihin ng isip ko, nako, hindi, ang daming trabaho. Pero kaya ko rin gawin yun. At bago ko pa mamalayan, magiging bahagi na rin ako ng gawaing iyon. At naniniwala ako na iyan ang isa sa mga katangian ng atong mga miyembrong simbahang Zion. Alam kong ayaw pero nandyan na ang mga paa mo. Nakikilahok at nagtrabaho na. Nasaan ang amin dito? Ito ang mga tatlong magkakaibang pagpapahayag ng isang bagay na nakita ni Ezekiel sa tatlong magkakaibang kabanata. Kabanata 1, nakita niya ang apat na mukha, ang mukha ng isang tao, leon, toro at agila. Ezekiel Kabanata 4, tao, leon, guya at agila magkatulad. Ngunit sa Ezekiel Kabanata 10, tao, leon at kerubin na siyang kerubin. Sinasabi nating mga kerubin o mga kerubin, tama ba? Herubin. Sa ibang mga aklat tulad ng Apokalipsis, Daniel, ang apat na nilalang na may buhay ay ipinapahayag o ang kanilang mga pangalan ay tinatawag na mga kerubin. Ama, ang kerubin ay isahan. Ang kerubin ay pangmaramian. Tama. Kaya inilagay ng Diyos ang mga kerubin sa harap ng puno ng buhay matapos magkasala ang tao upang protektahan ito. Kaya kailangan natong mapagtanto na ang apat na buhay na nilalang ang pinakamalapit na nilalang sa tronong Diyos. Ang mga kerubin na siyang malamang na tumutukoy sa mga nilalang na pinakamalapit sa puno ng buhay. Kaya kapag lumalapit tayo sa trono ng Diyos o sa puno ng buhay, sino makaharap natin? Makakasalubong natin ang mga kirubin o ang mga kirubin o ang apat na buhay na nilalang. Tama ba? Kaya ito ang mga sipi. Pasensya na, dapat sana ay sa pahayag kabanata 4, talata 7 ang nasa gitnang bahaging ito, hindi sa Ezekiel. Ang isang pinagpalang lingkod na sasalubungin ang Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito ay isang tapat at matalinong alipin na nagbibigay sa mga tao ng kanilang pagkain sa tamang panahon. Dalangin ko na hindi lamang tayo ang lalapit sa trono ng Diyos at makakatagpo ng apat na buhay na nilalang. Naway maging mga taong gaganap sa papel ng apat na buhay na nilalang. Naway ang simbahan ng Siyon ay maging simbahang magiging lingkod na magkakaroon na apat na aspeto at tuparin ang mga tungkulin na apat na karakter. Mateo 20:24:44-46. Dahil dito, dapat din kayong maging handa sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na pinagkatiwalaan ng kaniyang Panginoon sa kaniyang sambahayan upang bigyan sila ng kaniyang pagkain sa tamang panahon? Mapalad ang aliping iyon na madatnan ng kaniyang Panginoon na gumagawa ng gayon pagdatnan niya. Kaya't naway tayo ang maging tapat na mga alipin, pinagpalang mga alipin, mga lingkod ng Diyos na mamamahagi ng pagkaing espiritual. Kaya nga, kahit nasa gitna ng mapanganib na panahon dahil sa virus, lumalabas pa rin tayo. Tinatawagan pa rin akong mga tao, kansilado na ba ang seminar? Sabi ko, hindi pa. At hindi ito mahinang.
Kaya naman sa darating na araw ng Panginoon, pagkatapos ng serbisyo, ang aming pangkat ay pupunta sa Sri Lanka at Bangalore, India upang ibahagi ang salita. Dahil naniniwala tayo, tunay tayong naniniwala na ngayon na ang panahon para humayo tayo at magbahagi ng pagkain ng spiritual na pagkain. Ang virus ay puspusang nagtrabaho o si Satanas ay puspusang nagtrabaho. Ngunit nangangahulugan ito na kailangan nating magsikap pa. Pangalawa, ang apat na nilalang na buhay ay nasa gitna at nakapalibot sa trono. Ahayad, Kabanata 4, versikulo 6. Nabasa natin kanina, nakita natin ang pahayag, Kabanata 4, versikulo 7 dito, tama ba? Ang unang nilalang ay parang leon. Ang pangalawang nilalang, parang guya. Ang ikatulong nilalang na parang muka ay may mukha na parang mukha ng tao. Ang ikaupat na nilalang ay parang isang agila na lumilipad. Kita nyo? Sa Apokalipsis, tig-isang nilalang ang bawat isa. Pero sa Ezekiel, ang bawat nilalang ay may apat na muka, tama ba? Kaya sa pahayag, Kabanata 4, versikulo 6, sinasabi nito, at sa harap ng trono ay may parang dagat na bubog na parang kristal. At sa gitna at sa paligid ng trono ay may apat na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harap at likod. Nabanggit ko kanina sa Ezekiel, lahat ng bagay, sa palagay ko, ay kinakatawan mismo ni Ezekiel si Jesus at naglalarawan kung ano ang dapat nating maging katulad. Ang templo ni Ezekiel ay kumakatawan din sa kung ano ang magiging katulad ni Jesus. Ngunit higit pa rito ang ipinapakita nito sa atin kung ano ang dapat nating maging katulad. Kaya si Ezekiel ay mayroong dobling propesiya, dobling mga simbolo. Ngunit naparito si Jesus sa mundong ito upang ipakita sa aton kung ano ang kailangan natong maging at kung ano ang dapat natong hangarin. Kaya't naparito si Jesus upang ipakita sa atin kung ano ang dapat nating maging katulad. Kaya naman, natural lamang na kung ang templo ni na Ezekiel at Ezekiel ay kumakatawan kay Jesus, dapat din hitong kumakatawan sa kung ano tayo magiging sa huli. At kaya, gaon din ang nangyari sa apat na buhay na nilalang. Una nitong inilarawan kung ano ang gagawin ni Jesus pagdating niya sa lupang ito. Parang gaanon pare, si Jesus ay dumating bilang isang tao sa anyong tao at ginawa ang mga bagay na kumakatawan sa apat na mukha o apat na karakter at tungkulin. At sa huli, ito ang kakailanganin nating gawin. Kaya si Jesus at ang trono. Si Jesus ay sa gitna ng trono bago siya bumaba sa mundong ito. Tama ba? Siya ang Diyos at kaya siya ang nakaupo sa trono. Ngunit iniwan ang kayang trono, nagpakumbaba at bumaba sa lupang ito. Mga taga Pilipos 2, mga talata 6 to 8. Kilalang kilala natin ang talatang ito. Bagamat siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panangnanan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubad niya ang kayang sarili at naganyong alipin at nakitulad sa mga tao. Palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakumbaba sa kanyang sarili at naging masunurin hangtun sa kamatayan. Oo, hangtun sa kamatayan sa krus. Kaya siya ang nakaupo sa trono, ngunit siya'y bumaba, namatay sa krus, nabuhay ng mag-uli, at pagkatapos ay sinasabi ng Biblia na siya'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya dapat sana'y nasa gitna siyang trono, ngunit ngayon ay nakapalibot na siya sa trono, tulad ng mga kirubin, tulad ng apat na nilalang na buhay. Hebreo 12, versikulo 2, siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kabanata 10, talata 12 ay umupo sa kanan ng Diyos. 1 Pedro 3, versikulo 22, na siyang nasa kanan ng Diyos. Ngunit sa pagtatapos ng kasaysayan ng pagtubos, sa katapusan ng gawain ng pagtubos ng Diyos,
babalik si Jesus sa sentro ng trono. Kailan? Kapag lumapit tayo sa kanyang tabi. Siya ang nag-ingat sa lugar na ito para sa amon ngayon. Walang sinumang sapat ang gulang upang umupo sa kanan ng Diyos. Sino ang kanang kamay ng Diyos? Sa hukbo sa iba't ibang organisasyon ang kanang kamay. Ang katulong ba ang gagawa ng trabaho? Parang kanang kamay. Ang trabaho ay para sa hari o para sa tao, para sa punong kumander. Tama ba? Kaya dahil wala tayo roon, pinupunan ni Jesus ang atong lugar. Ngunit kapag tayo ay ganap na nasa hustong gulang at lumago sa espiritual upang marating ang lugar na iyon at dapat nating masabi, Jesus, maupo ka po, umupo ka po sa iyong trono. Ako ang gagawa ng trabaho mo. Ako na ang gagawa ng trabaho rito. Naway maging ganap tayo sa espiritual na aspeto. Lumago hanggang sa puntong sa wakas ay mapaupo natin si Jesus sa gitna ng trono. Apokalipsis 7:17 para sa para. Ang kordero na nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila at gagabay sa kanila patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay. At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Naway dugatong ang araw na iim sa ating panahon. Amen. Pahayag 22, talata 3. Hindi na magkakaroon ng anumang sumpa. At ang trono ng Diyos at ng kordero ay naroon. Ug mag-alagad ang iyang mga sulugon kanya. Kung suguon ta sa Dios sa kabuluhaton, ug moingon ta, Ginoo, dili na ko kaya. Buot ipasabot, moingon ta, Ginoo, nganong dili man ikaw ang magbuhat? Hayaan mo kong magpahina ng kaunti. Hayaan mo kong maglaan ng konting oras pa. Ginagawa mo to dahil ayaw po. Maalala ba natin iyon? Ang apat na buhay na nilalang at ang trono. Hindi ang apat na nilalang na buhay ang uupo sa gitna ng trono. Sila ay mga mensahero na naglingkod sa Diyos na nasa gitna sa trono. 2 Samuel 22:11, siya'y sumakay sa isang keruben at lumipad at siya'y lumitaw sa mga pakpak ng hangin. Sumakay siya sa isang kerubin at lumipad ng mabilis sa mga pakpak ng hangin. Awit to kauduo talata 10. Kaya, para sa mga nabubuhay na nilalang, ang mga tungkulin ay ginagaya ang gawain ni Hesukristo, kung paanong dapat nating tularan ang gawain ni Hesukristo. Kaya, ang apat na ebanghelyo ang naglalarawan sa ginawa ni Jesus sa mundong ito. Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Apat na magkakaibang mata na nakasaksi at nakapaglarawan. Ang ginawa ni Jesus sa apat na magkakaibang paraan. Kaya naman inilarawan ni Mateo si Jesus bilang hari. Sa aklat ni Mateo, ang ebanghelyo ni Mateo, si Jesus ay inilalarawan bilang isang hari. Natatandaan mo ba ang kapanganakan ni Jesus? Siya ay ipinanganak bilang hari ng mga Hudyo. Iyan ang biin. At sa buong aklat, inilalarawan ni Mateo si Jesus bilang isang hari. Inilarawan ni Marcos si Jesus bilang isang alipin. Inilarawan ni Lucas si Jesus bilang anak ng tao. At sa aklat ni Lucas, tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na anak ng tao ng higit pa. At si Juan, si Jesus, ang anak ng Diyos. Parang agila, upat na nilalang na may buhay, mukhang leon, hari ng halimaw. Mukha nga baka, tapat na lingkod, ay kumakatawan sa tapat na lingkod. Maka ng isang tao, Panginoon ng lahat ng nilika, anak ng tao. At ang mukha ng agila ay pumailang lang ng mataas. Ang anak ng tao ay mas nakatuon sa pagkatao ni Jesus. Si Jesus ang tao, ang anak ng tao. Ngunit, mas nakatuon si Juan sa kabanalan ni Jesus. Si Jesus na bumaba sa lupang ito, kundi ang anak ng Diyos. Kaya ang agila ay kumakatawan, ang agila ay nasa langit, tama ba? At kaya, mas kumakatawan sa espiritual na aspeto
kaysa sa makalupang aspeto. Konklusyon, ang mga komisyoner ng mga komisyoner sa huling araw, ibig sabihin, yaong mga isinugo na may gawaing tumutukoy sa iyo at sa akin, ang mga komisyoner ng huling araw, ay dapat laging maging mapagpakumbaba tulad ni Jesus na nagpakumbaba. Philip, 2:3. Huwag kayo gumawa ng anuman dahil sa pagkamakasarili o sa walang kabuluhan pagmamataas, kundi dahil sa kababaang loob. Ituring ninyo ang isa't isa na mas mahalaga kaysa sa inyong sarili. James, para sa 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Naway dakilain tayong lahat ng Diyos habang sinisikap nating maging lingkod niya. Kaya ngayon, ito ay pagpapakilala lamang sa apat na buhay na nilalang. Ngunit manalangin tayo na sana'y maging katulad tayo ng apat na buhay na nilalang. Yan ang magprotekta sa punong kahoy ng buhay, na magprotekta at magbabantay at mag-ingat ng salita ng buhay na ibinigay sa aton ng Diyos. Para magawa natin iyan, kailangan muna natin kumain ng bunga ng puno ng buhay. Kailangan natong maging mga tagapag-alaga. Kailangan tayong maging task force. Tuwing may kailangan puntahan ang Diyos, kailangan niya ang apat na buhay na nilalang, ang mga kirubin. Dalangin ko na tayo ay maging tagapagdala ng buhay ng Diyos, ng salita ng Diyos, at ng Espiritu ng Diyos. Amen? Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amon panahong ito upang pag-isipan ang gawain, ang kahanga-hanga at dakilang gawain mula sa langit, na nga ibinigay mo sa bawat isa sa amin at sa simbahan ng Zion. Ama, dalangin namin na sana'y gabayan mo kami. Kami ay mahina, kami ay maliit, at hindi na mo kaya. Ngunit kapag ibinigay mo sa amin ang iyong espiritu, kapag pinayagan mo kaming matikman ang puno ng buhay, ang bunga ng buhay, naniniwala kami na papayagan mo kami ng kakayahan iyon, kakayahan, kapangyarihan at espiritu. Kaya Ama, isugo mo po kami. Ipadala mo po ang bawat isa sa amin dito sa aming buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan at kasamahan, saan man kami naroon, saan man kami magpunta. Kaya Ama, dalangin namin na ikaw ay sumakanila, pagpalain sila, ipatong ang iyong kamay sa kanila upang kami ay mapunta sa iyong kanan. Maraming salamat po sa iyong biyaya at taglay ang mga pusong nagpasalamat, nais naming ialay sa iyo ang handog na ito. Dawata ang among kasing-kasing ug mga pag-ampo. Salamat sa ngalan ni Jesus, among pag-ampo. Amen.